Hi everyone, this is Makurin channel. Thank you for visiting our channel. On this video guys, samahan nyo ako mag-propagate ng succulent. Nagpo-propagate tayo guys ng succulent in case na yung mother plant biglang mag-bye-bye, so may maiiwan sa ating babies. Guys, meron tayong mga succulent na nagka-root rot, nagka-stem rot. So, dahil need nating mag-propagate din, ito sila guys. Ilang days ko lang silang nilagay sa isang lalagyan. Ito na sila agad guys. Mga nagkaugat na, tapos may mga bagong leaves na siya. Yan guys ang itsura. Need na natin siyang ilagay sa lupa. Ito naman 3 cent lang guys ito. Nagka-root rot o stem rot. So ganito lang guys. Sa ratio ng lupa, dadamihan natin ang potting soil para mabilis lumaki yung ating propagation. Guys, hindi natin kakalimutan lagyan ng pest control na Orthoran DX. Guys, ang susunod naman natin ipiprepare ay ang ating pagtataniman ng succulent. Ang hinanda ko ay itong nursery tray. Dahil guys, malalaki ang butas nitong ating tray, lalagyan natin ng sapin yung ibabaw ng tray para yung lupa hindi tumagas sa ilalim. Yung available dito ngayon sa amin ganitong net. So any net naman guys, okay lang, basta ang mahalaga lang wag tumagas yung lupa sa ilalim. Kahit dyaryo pwede din guys. Guys, pest control lang pala yung hinalo natin dun sa ating ginawa natin lupa. Hindi na tayo naghalo guys ng mga fertilizer. So, tingin ko okay na to guys. Dahil yung lupa naman natin ginamit ay puro bago. Tapos, meron na din fertilizer yung potting soil. So, okay na to guys. Guys, kung tatanungin niyo ako kung saan ako natutong mag-succulent or mag-propagate ng succulent, dito lang guys sa YouTube. Then, tanong-tanong sa mga kaibigan na nag-aalaga din ng succulent. Kahit medyo matagal-tagal na din tayo nag-aalaga ng mga succulent, kahit madami-dami na din tayong succulent, hindi pa rin maiwasan na magkaroon tayo ng mistake sa pag-aalaga. Pero sa mga mistake na yun guys, doon tayo natututo kung paano ang tamang pag-aalaga sa succulents, kung paano natin makikilala yung succulents. Guys, ito na yung ating gagamitin mga lupa. So, nailagay na natin siya sa tray. Yung tray guys, may taas na, yung taas ng tray ay meron, siguro nasa taas niya ay nasa 5 cm. So, kalahati lang nung tray ang ating inilagay na lupa. Okay guys, simulan na natin ang pag-propagate. I-line up lang natin guys yung mga healthy leaves dito sa lupa, and then itusok natin siya guys. Yung pagtusok natin, dapat sure na tayo guys na hindi siya masyadong gagalaw kapag diniligan natin. Huwag din natin kakalimutan lagyan ng name tag. Sa pots naman guys, kahit hindi nursery tray ang gamitin natin, okay lang. Kung mas preferred nyo yung mga nursery pots, okay lang din guys. Basta ang mahalaga sa mga pots natin may butas sa ilalim. Next natin itanim ay itong Echeveria sp. Itong Echeveria sp guys, galing dito sa pinakamalaki nating garden dito sa gilid ng bahay.
nagkaroon siya ng stem rot or root rot. So, i-propagate na lang natin guys bago pa siya tuluyang magbaybay. Kapag nagkaka-root rot o stem rot yung succulent guys, ang pinaka-easy way ng pag-save sa succulent ay i-propagate natin guys para merong maiwan sa ating babies. Mahalaga talaga guys ang pagsa-succulent patrol sa ating mga alagang succulent para madali natin ma-distinguish kung may problema ba yung mga succulent natin or wala. Guys, ito na, naitanim na natin yung mga ililipropagate nating succulent. Ayan na guys, nilagyan na din natin ang name tag, pati date kung kailan natin siya itinanim. Ito siya guys. Next naman natin itanim itong mga cuttings. Ang mga succulent cuttings nga pa lang ito guys ay kinat natin 2 or 3 days ago. Pinatuyo muna natin bago natin itanim. Ang pagpupropagate through cuttings guys, ang pinaka easy way ng pagpupropagate. Tusok-tusok lang tayo sa lupa. Mostly sedum guys yung through cuttings ang pagpupropagate. Kapag Echeveria naman guys, madalas ay leaf propagation. Kapag Echeveria guys, medyo slow growers kasi siya. So, ang Echeveria inaabot guys ng taon or 1 year mahigit or 2 years bago maging matured ang isang halaman. So guys, kung meron kang succulent yan na Echeveria na napropagate mo siya at ngayon ay nasa 5 cm, 6 cm, 7 cm na siya kalaki, kudos to you guys. Malaking achievement na yun guys sa pagtatanim ng succulent. Dahil summer guys din tapos madalas pa ang pagulan, yung cuttings natin guys, hindi natin sure kung magsasucess ba to or hindi. Basta gagawin pa rin natin guys ang best na mag-success ito. Almost done na tayo dito guys. So, kaunting pakilala guys sa mga succulent natin itinanim. Meron pala tayo guys na Lovely Rose. Meron ding Marcos, Blue Jelly Bean, Francisco Balde, Prolipira, Dentura Gem, Jelly Bean, Bia Hop, Donkey Tail, Mendocai. Kapag cuttings guys, ang pagpupropagate, madali lang siya guys. Tusok-tusok lang sa lupa. And then, after 3 or 5 days, didiligan lang natin ng konti lang, yung ibabaw lang para mabilis siya magkaugat. Kung medyo worry kayo guys na baka masira yung succulent, okay lang kahit hanggang 1 week. Mas okay pa guys ang ma-underwater kaysa ma-overwater yung succulent. Nakaka-survive sila sa underwater kaysa overwater. Cuttings naman natin na sedum, may mga extra dahon, tinatanggal natin siya bago natin itusok sa lupa. Yung mga extra dahon dito natin inilagay. Leaf propagation na rin to guys. So guys, ayan. Yung nilip propagation nating cuttings, hindi pa natin to guys didiligan. Siguro mga 3 to 5 days pa natin to bago diligan.
hindi pa natin ipupull water yung dilig. Kumbaga, parang babasain lang natin yung ibabaw ng lupa para magkaroon siya ng ugat agad. Yan guys. Yung dito naman guys, hindi pa rin natin titiligan. Baka 2 to 3 days pa bago natin ito diligan guys. Itong leaf propagation na sedum. Ito guys. Kung nagka-root rot or stem rot na succulent, si Hyalina hybrid. Dahil wala pa tayo masyado guys na napopropagate na Hyalina hybrid, mag-propagate tayo guys ngayon. I-share ko na din guys sa inyo mga healthy na leaves na magsasucess, malaki ang chance na mag-success na leaf propagate kapag yung guys, ito guys, yan guys, kapag yung dito ay kulay pink at ganito ang itsura guys, malaki ang chance nito na mag-success guys. Yan guys, kung wala siya mga damage o kaya mga scratch, ganun, malaki ang chance guys na mag-success yung propagation. Ganito yung tsura guys, ang healthy na leaves. Ito rin din guys, okay din ito. Ito okay din guys. Ito naman guys, dahon ng ghosty. Ito guys, lalong okay, meron na siyang ugat. Ito, ghosty siya guys. Kapag naman ganito guys, ang hitsura nagmamashi guys. Yung leaves nagmamashi. Hindi to pwede rin guys i-try, pero mas mababa yung chance niya na mag-success sa pagpo-propagate. Ganito guys ang kakaibahan. Ito healthy, ito guys, malaki ang chance na mag-success ang propagation. Ito naman guys, medyo alanganin tayo dito guys, pero pwede din guys i-try. Ito naman guys, okay din to guys, okay din to guys. Ganyan lang guys ang itsura. 2 to 3 days, after 2 to 3 days titiligan na natin yung ating pinapropagate ngayon. Yung banda dito guys, nadiligan ko na siya ng isang beses. So, yung dito guys, meron na nangitim. Ito. So, yun? Hindi siya success. Guys, ang sample lang ating mga na-propagate last year. Ito guys ay si Perry Purple. Dito naman guys ay si Orpet. Meron din tayo mga madiba dito guys. And then ito naman ma-pink na to ay si Pink Frill. Ito guys, another din na propagate natin. Ang dami. Si Round G guys, need na rin natin itong iripat guys, pero bago ko ito iripat didiligan ko muna. Medyo na siya, yung dahon niya ay kulubot na, need niya ng water. And then sa sedum naman guys, ito naman na example guys ng mga na leaf propagate ko na sedum. Yan guys. So need ko na rin siya guys i-repat.
Yan guys. Same lang din guys sila ng tray. Yung nga pala mga na-leaf propagation natin today, sa ilalim muna ng mesa or sa kanlo muna natin ilalagay. Hindi pa natin siya paaarawan guys. Update ko na lang kayo guys kung ano bang nangyari dito sa ating leaf propagation sa tag-araw. Kung nag-success ba or hindi. Guys, maraming salamat nga pala sa mga subscriber natin, sa mga patuloy na nanonood, sa mga viewers natin. Maraming salamat pala sa inyo. See you guys on our next video. Kung nagustuhan nyo guys ang ating video, please like and subscribe na rin. Ito naman guys, yung dinliga natin nung isang araw. Ito na siya guys. Tumaba na din ang dahon niya guys. Then ito pa yung another. Kapag nadiligan guys, tumipintog talaga yung dahon niya. And then, yun doon naman guys, yung sedum guys, hindi ko siya dinligan. Plano kong iripat siya ito guys. So, next project guys.